O ikaw may kasalanan ka. O ikaw may kasalanan ka. O ikaw may kasalanan ka. Wala na mangyayari doon kung puro turo-turo na lang. Kaya nga ako natutuwa sa Senate o ginagawa nila yung trabaho nila, and I think they're gonna do and make actions after everything is said and done. Paghupa ng tubig niyan, lilinaw na yan. Kami naman, as a city, it's an everyday thing. You can see it in our Facebook. We never, wala pa yatang araw na hindi kami nag-ukay ng imbornal ng Maynila. Nakakaumay na nga, tingnan yung Facebook ko eh. Oh, pag tingnan namin mga comment ng utaw, walang katapusang linisan to. Yes, because that is a band-aid solution, a temporary solution to cushion the level of water or flooding during rainy days. Huwag nang umabot hanggang segunda ng bahay mo. At least makusyon. And hoping that after the heavy rain or downpour and the waters or liquid coming from the eastern side of Metro going to Manila, after tumigil lang ulan, sana humupa agad. Sabihin, functioning yung aming mga drainage system. Aside from the contractor staff, sa palagay niyo po, saan nagkakaroon ng challenge? Is it the connection? Is it yung paghahabol sa kanila? Meron bang ano? Good. Simply because they don't apply construction and building permit. Now, Lahat yun, sir, hindi nag-apply. Wala. Kaya nga sinuwa ko eh. Wala. At all. Pao. Lahat. Even yung mga nahuli natin na current. Wala. Wala talaga. Having said that, what is the bad effect of this? Well, let's just say pumping station. So, horizontal and vertical yan. Do they need permit to construct? Yes. Now, in the absence of permit, hindi ngayon makakapag-apply sa Meralco yung pumping station simply because wala silang building permit. So, anong epekto sa taong bayan? Kaya makakakita ka doon sa Damka area, sa District 6, makakakita ka ng pumping station na di baterya. Di baterya eh. O, bakit di baterya? Paano namin nalaman? Kundi nag-crising sa nervyos ko, sa awa ko sa Damka, yung kasi ang una ko tinatawagan lagi, kamusta yung Santa Mesa? Kamusta yung Santa Mesa? Kasi sila lagi, yung Damka area, ang laging pinapasok ng San Juan River tuwing may bagyo. Many instances. So that's why, naggawa sila ng pumping station doon, hindi sila kumuha ng building permit, o yung generator, walang baterya, hindi nga mapatakbo yung pumping station. Anong sinita namin, bumili ng bago, o tumakbo ngayon. Ba't hindi na lang lagyan, siguro the next question in your mind, ba't hindi na lang lagyan ng kuryente ng Meralco? Kasi Meralco, in his right mind, will not allow a facility without building permit. Yan ang masamang epekto ng walang mga building permit. As a city, we are doing our part na yung tamang pamamaraan. At kung may legal obligation sila, dapat nilang tukdin. O kung sila ba'y may criminal offense? Whether politiko, ahensya ng gobyerno o kontraktor, pag kami may ebidensya, good luck sa kanila. Hindi nyo kami makikitang nagli-lip service. We'll just go on with filing charges. Dun sa higit isang daang contractor na hinahunting ho ninyo dahil hindi nagbayad ang obligasyon nila sa gobyerno ng Maynila, may kasama pa din yung kumpanyang pag-aari ni Sara Diskaya. Yes, they have. Ilang projects yung hawak nila dun? A good sum of numbers. Magkano po yung involved sa project na hawak ng mga Diskaya? Well, more or less, roughly about 3 billion pesos. Billion. Breaking news muna tayo, no? Ito po yung nangyayaring press conference ngayong araw po ni Mayor Isko tungkol po sa naging aksyon po na ginawa po ng city government ng Maynila tungkol nga po dito sa 315 identified flood control projects sa lungsod ng Maynila. At ngayon nga po ay nakakagulat dahil isa po ang Diskaya family ang nakakuha po ng flood control project po dito sa lungsod, no? At kinumpirma nga po ni Mayor Isko Moreno kaninang hapon na kabilang nga po sa mga kontraktor na hindi pa po nakakapagbayad ng buwis sa lungsod ang ilang kumpanyang pag-aari po ng pamilya Diskaya para po sa kanilang mga nakuhang flood control project dito po sa lungsod ng Maynila.
Imagine mga kababayan kung gaano kalaking halaga ang nawala sa lungsod ng Maynila dahil lamang po sa hindi pagbabayad ng tamang buwis netong mga kontraktor na ito. Imagine ninyo ilang taon na ang nakalipas pero yung flood control dito sa lungsod ay talagang palpak, no. Ayan nga yung nirereklamo natin na bakit sa laki ng pondong nakalaan para sa pagpapaganda ng flood control ay still tayo po ay lumulubog sa baha. Konting ulan lang, no, lalo na dito sa tough area, dito po sa kahabaan po ng tough. Talagang lumulubog po 'yan every time na nagkakaroon po ng konting pag-ulan. Napakahirap pong bumaba ng tubig diyan. So, dito po sa naging press conference ni Mayor Isko ay nasabi niya nga po na yung pansamantalang solusyon diyan is yung ginagawang declogging. No, halos everyday po nagkakaroon po ng declogging ang pamahalaang lungsod ng Maynila, and also yung tulong po in collaboration po ng ilang mga barangay, 896 barangays dito po sa lungsod ng Maynila ay kailangan po mag-participate, no, na every Saturday ay magkaroon po sila ng declogging sa kanilang mga drainage. So sa ganitong paraan mga kababayan, kahit papaano maibsan po, no, yung nararanasan po nating pagbaha sa ating lungsod. So dito po sa naging press conference ni Mayor Isko ay talagang nakaramdam talaga ako ng galit at medyo nakakatampo, no, dahil sa business owner, small time lang pero talagang kinakailangan at obligado tayong magbayad ng buwis. Samantalang itong mga kontraktor na kumikita po ng milyon-milyon, bilyon-bilyon sa proyekto po na nakukuha nila sa government, talagang nakakagalit, no, dahil hindi sila nagbabayad. Samantalang yung mga ordinaryong Pilipino na naghahanap buhay ng marangal ay sila pa yung hinahabol kung minsan na ipapasara pa yung kanilang mga negosyo dahil nga po sa hindi pagbabayad ng buwis. Samantalang itong mga buhaya mga kababayan sa gobyerno at sa mga kontraktor na kanilang kinuha, sila po yung tila nagpipiesta sa pondo, no, ng bansa, and also dito po sa mga buwisana na dapat mapapakinabangan din po ng mamamayang Pilipino. Kaya naman hangga't hindi naaayos itong issue sa flood control ay talagang patuloy po tayong makakaranas ng pagbaha sa ilang mga lugar dito po sa ating bansa, no. Kaya talagang much better talaga na ito talaga ay kalkalin at imbestigahan talaga at huwag tigilan, no, hangga't wala pong napapanagot kung sino ba talaga yung malalaking tao dito sa likod po ng maanumalyang paggamit po ng pondo sa flood control. Dahil ito pong napapanood natin sa mga mainstream media, sa social media, dito po sa nangyayari pong hearing o pagpupulong dito sa Senate ay ako para sa akin hindi pa ako kontento sa ating mga napapanood, napapakinggan dahil nga itong mga humaharap po ngayon dito sa Senado ay talagang alam nyo yun, parang huling-huli na sila pero ayaw pa rin nilang umamin. At ang pinaka hinihintay nga natin is magturo sila ng mas talagang nasa likod netong maanumalyang paggamit po ng pondo po para sa flood control. Kasi itong mga nakikita natin ngayon sa ating mga television ay wala lang yan, parang front lang yan or dummy. Talagang ang hirap, no, ang hirap ng maniwala sa gobyerno dahil hindi natin alam kung pinapaikot na lang ba tayo or what. So ayun lang yung based on my opinion. So talagang nakakagalit mga kababayan, no, at hindi lang naman siguro ako ang nakakaramdam niyan. Siguro lahat tayo, no, na kabilang po sa mga naapektuhan ng pagbaha, matinding pagbaha, kasi hindi lang basta ordinaryong usaping baha lang to mga kababayan. Siguro yung iba na oo yan, pero hindi kasi nila alam at hindi siguro sila apektado sa mga nangyayaring pagbaha. Pero kung ikaw ay ordinaryong Pilipino mga kababayan na nakikipagsapalaran everyday para lang kumita ng marangal, ng sapat para sa pamilya ninyo, talagang apektado kayo dito. At sa mga taong nagbabayad ng malalaking tax, so yan, isa po yan sa mga talagang ramdam ko yung paggagalaiti nila dito po sa gobyerno, no. At hanggat meron nga pong maanumalyang
paggamit sa pondo ay talagang wala pong magandang kinabukasan itong ating bansa. Kaya sa mga panahon na ngayon mga kababayan, talagang ang mata ng mga tao ay nakatuon dito sa budget ngayon sa 2026, no. Talagang babantayan ngayon at tiyak na mahihirapan ngayon yung mga buhaya na ilusot itong kanilang pagnanakaw, no, sa kaban ng bayan. At yan po yung pakakabangan natin at huwag nating tatantanan. Sana itong issue na to ay hindi may divert or hindi mamatay, no, kasi parang napapansin ko tuwing may mga issue, pang trending lang, good for 1 week, 2 weeks, tapos wala na naman, patay na naman, matatabunan na naman. So sana itong issue sa flood control talaga ay pag-usapan at talagang kalkalin, alamin para talagang malaman natin yung katotohanan, no, dahil talagang deserve natin malaman 'to mga kababayan. At wag tayong papayag na ito ay ibasura lang or pagtakpan, sugar coated or what. Kailangan malaman talaga natin yung katotohanan. So hanggang dito na lang muna mga kababayan itong update natin sa naging press con kanina ni Mayor Iskong kaninang hapon. At comment down below kung ano pa yung mga opinion ninyo, lalo na dito sa lungsod ng Maynila, yung mga kababayan natin dyan. Comment down below, lalo na yung mga parte ng Taft Avenue dyan sa Santa Mesa, sa may Santa Ana, sa mga lugar na madalas binabaha. Comment nyo yan kung ano yung mga ano nyo dyan, insights. So, gawin nating healthy ano yung ano natin comment section. So, comment lang kayo dyan at ating talakayin yan sa susunod nating update. God bless everyone!